And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. Aasa pa rin ba kung walang patutunguhan at walang kasiguruhan ang hirap na What's up mga tol? Magandang araw sa inyong lahat ano. So meron na naman tayong i-repair ngayon na isang digital rice cooker. So ito yung brand niya, Silvercrest, no? So ngayon mga tol, ituturo ko sa inyo lalo na sa mga bagong technician pa lang na nagre-repair, no. Kakaiba kasi itong rice cooker na to, hindi to typical na rice cooker na kadalasan nire-repair natin. Meron tong mga components sa loob, mga tol, no? Mga piyesa. So ngayon, ipa-plug in na natin muna mga tol kung anong sira talaga nito. Sabi ng customer, hindi daw mag-on. Hindi talaga kayo mag-on kasi walang kayo. Joke lang. Sige, plug in natin. Yan. So wala tayong nakitang ilaw mga tol. Walang sindi na ilaw dito. Dapat kasi may mag-i-indicate dito na numbers. Ayan, wala. So buksan natin to. Yan. Ito yung kaldero niya. Close natin ulit. So, dapat kasi pagka pinlog natin to, directly ilaw to. So, ayan, no, yung mga buttons niya, wala talaga mga tol. Wala tayong makitang ibang switch dyan, magpa-power. So, kapag ka-plug in mo, dapat mag-on talaga yan. So, plug out na natin. So, ngayon, bubuksan na natin to mga tol, no? I-unscrew na natin to gamit ng screwdriver. Sige mga tol, pause ko muna. So, ayan mga tol, munti ko nang nakalimutan yung pinakaunang basic, no, procedure ng pagre-repair. Siyempre, i-check muna natin tong plug niya, easy plug niya mga tol, no, mga newbies, no. So, kukuha lang tayo ng tester, times 1 natin. So, dapat may makuha tayong continuity nito. Unang linya, i-check natin kung buo ba. Ayan. So, kita nyo naman, no? Okay siya. Yung kabila naman, check natin. Okay. Pumalo siya. Okay to mga tol, no? So, walang problema yung easy plug natin or easy cord natin mga tol. So, huwag nyo kalimutan mga new tech, no? Itong plug ang unang i-check natin. So, ngayon, ligpit ko muna to, syempre, no? I-unscrew na natin to, mga tol, gamit yung screwdriver. Sige. Fast forward ko na lang. So, ito na yung loob niya mga tol, no? Maliit lang naman yung mga components niya dito. Pero di tayo dyan magpo-focus. Diyan tayo sa may mga board niya. Pero, check muna natin yung saksakan ng easy cord niya mga tol. Kita nyo yan mga tol. Yan o. Yan banda. Yan yung saksakan niya. Yung linya niyan, patungo yan dun sa easy cord niya mismo. Papunta dito sa ano, heating element niya mga tol, no, dalawang linya yan. Kaso wala naman tayo nakitang putol dito mga tol, no, okay naman siya dito sa heating element. Hanap lang tayo ng komportableng posisyon mga tol. Ingat lang tayo mga tol na hindi maputol yung mga wirings niya dito, no mga tol. So, itong wire na to, patungo to dito sa, ano, sa sinsing niya. So, tanggalin lang natin itong mga screws niya, no? Tanggalin natin muna mga tol para di tayo mahirapan. Ayan, pwede nating tanggalin itong mga tol. Ito na yung mainboard niya mga tol. So, as expected, no, meron nga siyang mga piyesa dito, mga capacitor, may mga tact switch, mga diodes, mga tol, resistor, ayan, may relay pa, no? Pero wala siyang transformer. So, kahit anong hanap natin dyan, wala tayong makikita ang transformer dyan, no? Naka-direct lang siya, easy mga tol, no? So, nag-convert lang siya dito na DC kasi dumaan siya ng bridge diode ba to? Parang SMD diode siya mga tol, no? Yan. So, ngayon magto-troubleshoot na tayo mga tol, no?
A few inches later. So sa mga newbie, ito yung pangalawang paraan natin ng pag-check, no? Visual check tayo kung may lumobo ba. So ito, may nakita tayong lumobo mga tol, no? Kita nyo, itong capacitor na to, maliit lang to. Zoom ko muna ha. Ayaw mag-zoom ni cellphone. Ayan. Pasensya na kayo, no? Medyo alanganin yung cellphone natin na ginagamit pang camera. Ayan. Kita nyo mga tol, no? May konting lobo siya. Ayan. Kita nyo rin yung baba niya. Ano to? 16 volts, no? So, hanap lang tayo ng ibang mga pyesa pa dito, mga tol, no? So, ito, meron siyang resistor dito, mga tol, mga half watt. Yan. Check na rin natin yan, no? Kasi yan yung nagsisilbing fuse natin, no, mga tol. So, hindi yung thermal fuse na typical na ginagamit sa rice cooker. Check natin. So, ayan. Pumalo naman, mga tol. So, okay yung resistor niya. So, hanap lang tayo ng ibang pyesa dito. So, ayan. Na-check ko na lahat-lahat, mga tol. Wala naman tayong ibang pyesa na suspect pa. Maliban doon sa diode. Pero okay naman yung diode sinner niya. Ito lang talagang capacitor na to. So, tatanggalin na natin to. Unangin lang natin. Ayan. So, ito na siya, mga tol, no? Ano to? 16 volts by 470 UF, mga tol. So, kita nyo rin, mga tol. Ayan. Yung mag-focus na camera, no? Pasensya na. Ayan. 470 UF. So, kita nyo rin sa bandang ibaba niya, mga tol, no? Lumabas na yung parang almoranas niya. Ayan, mga tol. So, papalitan na natin ito muna, mga tol. A few moments later. So, ayan, mga tol. Nakahanap tayo ng pamalit. Kinahoy lang natin to dito sa ibang board, mga tol, no? Sa TV. So, pakita ko sa inyo yung sira. Ito yung sira, mga tol, no? So, parehas lang naman sila ng value. 16 volts by 470. Ayan. So, ikakabit na natin to, mga tol. Pause ko muna. So, ayan. Kinabit ko na yung capacitor niya, mga tol. So, nakabuno lang tayo ng legs, no? Yung mga paa niya. Lagay lang tayo ng extension, no? Kasi maliikli lang yung paa ng pinilit natin ng capacitor, mga tol. So, ito yung sira niya, mga tol, no? Kita nyo naman, no? Lumabas na yung sapuitan niya. So, ngayon, i-check na natin, mga tol, kung gagana na ba yung nilagay natin na capacitor, mga tol, no? So, titest na natin. Plug na natin, mga tol. Sana mag-okay na to, no? Para sumaya naman yung boring nating buhay, mga tol, no? Plug ko na. Yan. Okay. So, hindi na siya, di ba? Tingnan nyo. So, automatic talaga siya. Okay na to, mga tol, no? So, ayan. Habang ini-scroll natin to ulit, mga tol, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At panoorin nyo rin, mga newbie, no? Mga bago pa lang sa pagre-repair, no? Yung mga videos natin. Marami kayong matutunan doon, no? And sa mga may message pala sa akin, no? Maraming nagme-message sa akin, nagtatanong kung saan yung location ko. Nasa Mindanao po ako, no? Pasensya na po kayo, hindi ko kayo agad matugunan sa mga ipapa-repair nyo. Ang layo kasi ng location ko, nasa Osamis, Misamis Occidental po ako. Pero kung minor lang naman yung problema, mga tol, magtanong lang kayo. Baka pwede nyo i-DIY. So, ibalikan natin tong kanyang kaha, mga tol, no? Dahan-dahanan lang natin, mga tol, kasi baka maputol yung mga wires niya sa loob, no? Yan. So, before natin i-screw, mga tol, i-check muna natin, no? Titest natin with yung lalagyan niya. Lagyan lang natin ng tubig. So, plug in ko na. Okay. Lagay muna natin yung kaldero niya, mga tol, no? Sige. Close natin. Ayan. Plug in na natin.
Yun, sumindi na siya man tol, no? Kita nyo. So ngayon, lalagyan na natin ng konting tubig yung kaldero niya mga tol, no? Buksan lang natin to, tsaka kunin natin yung kaldero. So ayun, nilagyan natin ng konting tubig yung kaldero niya mga tol para matest natin kung iinit ba talaga yung tubig niya. Yan. Okay. Diretso na lang, no? Start. Yan, kita nyo, may 45 minutes mga tol, no? Pero hindi na lang natin paabutin ng 0 yan. Hantayin lang natin na umusok yung singawan niya, no? Ng tubig. Hantayin lang natin mga tol, no? Ayan, buksan natin. So, ayan. Init na mga tol. Ayan, oh. Init. Ayan. Init. Okay na to mga tol, no? Tignan nyo to mga tol, no? Tignan nyo yung tubig, oh. Umuusok siya, di ba? Yan, umiinit na siya. So, yan yung importante, no? Na umiinit na talaga siya mga tol, no? So, close na natin. Okay na to. So, ibalik lang natin yung mga screws niya. So, unplug na natin mga tol, no? Okay. So, ayan, no? So, sa mga gusto magpa-repair, dito malapit lang sa Osamis, no? PM nyo lang ako. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Ning aso na siya. Okay na siya. Ning aso na siya. Super. Okay na, te.